Sa panahon ngayon, sangkatutak na applications or apps ang nade-develop at maaaring i-download sa smartphones na nagpapagaan sa iba't ibang pang-araw-araw na gawain. Pero may ilang Pinoy labis daw na nahuhumaling sa mga apps. Mas nagiging one-tamad nga ba ang Pinoy dahil dito? Alamin sa balitang hatid ni Rida Reyes. Mula umaga hanggang gabi, walang oras na di nagbubutingting si Jessa ng kanyang mobile apps sa smartphone at tablet. Pagising pa lang, dream psychology app na ang kaharap para malaman ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. Sa maghapon naman, app sa pag-aaral, shopping, pagsiselfie at pati pagbe-makeup ang kanyang pinagkakaabalahan. At kung may nararamdaman o tanong sa kanyang kalusugan, imbis na kay Doc kumonsulta, salamat online daw siya. Pag online po, parang one click lang or one tap, tap buy, ayun, makukuha mo na po agad. Sometimes po, natatakot din po ako, pero may trust naman po, lalo alam ko na maraming tao yung gumagamit. Madalas siyang puyat sa games at pag talagang hirap matulog, ika nga, there's an app for that. Sleep na app. So, ano ginagawa niyan? May mga sounds po siya, para nakakatulong po, para makatulong. Ano yung napili mo ate na ambience? Yung ocean surf, kasi feeling ko po, nasa beach ako, tapos nagre-relax. Humans are wired for games. Okay. So, any app that has some kind of game mechanics, patok yan. Batay sa isang survey, numero 1 ang mga Pinoy gaya ni Jeza sa pagda-download ng apps at games sa buong Southeast Asia. At ayon sa isa pang pag-aaral, 1 sa 3 Pilipino ang di raw kayang mabuhay ng walang cellphone. Mapatrapiko mano balita, ehersisyo o libangan, pati na nga sa pagbubukas ng ilaw o kortina, may app na raw sa halos lahat ng pangangailangan ng tao. It has become more personalized nowadays. The purpose of apps is to make things easier for you. No? There's an app for that. Pero di kaya lalong maging mas tamad si Juan dahil sa apps? People are looking for convenience. Kung puro gano'n na lang, baka naman nakahiga ka na lang buong magdamag. Sana naman hindi na mag-resort sa ganoon, katamaran. At baka masakripisyo pati ang personal na interaksyon sa iba. Ayaw mo na minsan lumabas ng bahay, hindi ka na nakikipag-socialize. More on, ka na lang, tab ka na lang. The danger there is that if people already overcome or let's say, na-dominate sila ng application that they're using, then nawawala yung balance eh. The balance of me socializing with people, real people. Pampadali man ng buhay ang apps, payo ng mga eksperto, huwag maging palaasa sa mga ito. Dapat din maglaan ng oras sa mga bagay na kahit anong app ay di raw kayang tapatan. Dahil nakatipid ka sa tasks mo sa mga apps mo, dapat i-dedicate mo na yung oras na na-save mo sa mas mahalagang bagay katulad ng relasyon, sa pag-build ng relationship with your family, with your friends. Rida Reyes, GMA News.